So good day to everyone. Today we will be doing lab activity number 3. So first things first, palitan nyo yung Docker file nyo sa bago, copy paste nyo lang and then save. Next, punta tayo ngayon sa first one, which is gagawa tayo ng controller. So punta tayo sa app and then controllers, right click and new file lang, student controller .php. Next, may sinasasur dito na code, so kunin nyo lang to and kahit mamaya na tayo magano. Yan, there's the controller. Ngayon kukuha ngayon tayo ng student ID, the email, blah blah blah. Pwede nyo nang kunin to. So let's say kunin natin yung example ng gawa tayo ng student profile para sa profile, and gawa lang tayo ng simple na body, and yan, sabihin natin siya student profile. Yan, student profile. And then tapos sa controller, gawin natin associative array siya para mas madaling magamit. So yan, gawin natin, copy natin yung sa part C, example, paste na natin dito. There. And then okay, may associative array na tayo. Yun, lumabas. So okay lang yan para ma-view agad yung ating info. So punta tayo sa student profile. Usually yung mangyayari dyan, so ang next natin gagawin para ma-access natin to is sige, kunin natin to. Okay, so next na gagawin natin is tagtagin ko muna to, mga PowerShell na hindi natin kailangan. So pag nagawa nyo na yan, meron na tayong may kinukulang kung ano yung nandun sa may associative array nyo. So cd natin tong Lavalas original copy natin, tingnan ng terminal, original copy, yes, tama. Tapos php, kasi check lang natin siya sa ating localhost, php labaran, and then open natin to. Okay, let me open another tab here para hindi tayo na so copy natin to, kahit nyo na lang, ayoko kasi ibuksan yung tab ko mismo. So ito yung answer na ginawa natin last time. So wala pa tayong routes, so chill lang, basta napagana nyo na yung goods na yan. Next naman natin ilalagay natin ang routes. So para sa routes, punta tayo sa app config and then routes. Ayun yung natin sa may Juan. So gawa tayong bago, router get, sabihin natin student profile. Sige, sa yung student muna, tapos yung profile. No, sige, profile na lang. So pag pinuna natin profile, may tayo, student ID, what is undefined variable student. Save ko ba to? Yes. Public function profile student. So tama naman. Wait lang. So welcome back. Ito na yung sa next part. Nakat off bigla yung video, basta yan, ito yung nyo para ma-call natin yung natin. So punta tayo dito. Yan. Okay. So basta makikita nyo na yan dito sa may nyo, routes na yan, goods na yan. Then so ilagay nyo lang yung the rest. So p. Yan. Sige. Sunod mo na. Sige, sunod mo na. Year level. Sure. Section, and last but not the least, email. Oops. Okay. So pag nagawa nyo yan, double check natin. Ayan, lumabas na yan dahil galing to sa controller natin at method na profile. Yan lang yun. So next, ang gagawin naman natin is sa routes na gawin natin. Once again, ito yung routes natin. Yan lang kailangan natin ilagay, yung nasa activity number 3. So next, gagawa tayong middleware. Apply middleware. So hindi ko gets kung anong gagawin dito, pero I think it's just this tayo middleware. So app and then middlewares, gawa tayo ng bago. So we will be making middleware, student middleware. Pangalan niya is student middleware. .php. So yan, yung middleware natin, and dyan yung nilagay lang dahil wala naman tayong rules, it doesn't make sense na gumawa tayo ng iba. So yun lang yung nilagay natin sa middleware. Tapos para ma-apply yan, ilagay lang natin sa routes. So gagawin lang natin is, if I'm right, and then middleware
middlewares. Where is my routes? Where's my routes? Where's my routes? Where are you, my friend? Config routes. Eto lang. Yan. So, pagkatapos ng comma, ayan, is middleware. Wait. No. Student. Yan. So, yan na. I think that's correct. Yes. So, yan lang gagawin lang natin. I-add lang natin siya sa, parehas. Yan na, okay na. So, to test kung naano yan, maglagay lang kayo ng echo siguro dito sa ating middleware. So, our middleware. And echo. Hello. Oh, shit. Walang O. Ayan, so, try natin buksan to. Walang nalabas kasi nice. False natin. I don't know. Basta yun yung sa middleware. Hindi ko rin magets kung bakit ganito kasi wala man tayong loginan. Pero dito dapat kung may structure tayo na ganito, kung mag-request, dapat kung student ka lang, itong view mo yun. Access verification controller view, so yan lang. So navigation naman, punta lang tayo sa autoload. Hanapin natin yung URL. Helpers, may nakalagay dito. Helpers array URL. So add lang tayo ng URL para makapag-umano yung And then next, punta tayo sa home. Sa student profile, sabihin natin student profile. Lagay na pala natin dito. So, oops. Ano ito? Dulo. Yan. So, and the other one is just almost the same. Pahinga lang yung mga ni sir. Yan. So, pag binuksan natin ngayon ito, student profile lang, student lang. Student home, why? Yes, routes, student, controller. Index yung natin sa student. Okay, so nagkita tayo naman dito para ma-access yun. I can't believe I forgot about that. Punta lang tayo, mag-add lang pa tayong method, so controller, and then kukunin natin ngayon yung so this call view. Oops, it's not PHP. So pag inano natin ngayon yan, okay na. So nakalimutan natin yung method yan para makakaano tayo ngayon. So ibig sabihin na gano'n yan. So para matest natin yan, you can just do hello. Ayan, hello. Well, gusto natin ng break. Can we not use break? Okay, it's PHP, forgot. Basta yan, tagtagin na natin. Yeah, sure. Tapos yung pagpunta tayong hello, pagpunta dito, tapos pag student, yan na. Okay, nagana na yan. Ibig sabihin nagana na navigation, tapos lagyan lang natin yung the rest, pretty much. So, kunin lang natin to. Sabihin natin, ilagay natin sa taas ng student profile. Bug. Okay, and then boom, meron tayong profile. Yan. Tapos kunyari, gusto mo lagay ng H1. My goodness. Hello everyone. Yan, so yan, nagano na yan, ibig sabihin tapos na yung natin. So okay na yung ating working routes kung controller natin na may dalawang method, index and profile, and then dalawang views, and then middleware natin which is protects the profile route. It should work, but hindi ko alam sa middleware ha. I'm not sure about that. This kasi kasi hindi ko alam kasi wala naman sinabi dito na gumawa tayo ng so pag ginawa kasi natin yun, parang wala nang kwenta tong example na binigay sa sir. Anyways, okay, so ang gagawin na lang natin, tapos na yan, ang gagawin nyo na lang is git init, git add. So
gagawin na lang natin dito ay punta tayo dito. So gagawin lang git. Sunod niyan, di ba nagawa nyo na yan? Kung sabihin na designan nyo na, so lagyan natin konting design. Sabihin natin na strong to. Okay. Yeah, basta design. Tiyak naman ako mag-design. Anyways, basta gawin nyo na yung own student ID. So pagpapalitan yung mga student ID and blah blah blah, punta lang kayo sa ating controller, yung method natin. So palitan natin yung ID natin. So kunyari yung ID natin si 0769, yan. Tapos yung pangalan natin ay si Juan de la Cruz. Sige, Juan de la Sir. Ang pangalan nga ng ating okay. Yun, Juan Sir. So Juan Sir lagay natin dito. Juan Sir, yung base information. Sabihin tayo ay 6 year or something, I don't know. 6 year, Juan Sir, example.gmail.com. Pag sinave natin yun, tapos pumunta tayo sa profile. At this student. God damn it, wait lang. Yan. Not profile, student. Yan, tapos punta tayo profile, ayan, Juan Sir, tapos yun. So para pata naman yung ating kunyari, i-deploy mo na, di ba? Na-deploy mo na na-render. Para palitan siya na lalabas agad yung homepage. Ito tayo sa routes. Tagtagin natin to. Ang ipalit natin si student. Yan. Tapos it should work. Okay, so tagtagin natin to. Actually, pwede nyo rin gawin is copy nyo lang to. Boom. Tagin nyo sa student. Oops. Boom. So, pag tinatag natin yan, so, dito na kayo. So, para gumana lang, nga lang, dahil, you're repeating yourself here. So, kung gusto nyo ganito, mas madali lang, yan. Pero kung gusto nyo yung talagang tama, tagtagin nyo to, tagtagin nyo rin yung para mangyayari, student, lang siya, ganito lang siya, and then, profile lang yung dito. So, yun lang. Tapos, yung sunod na is yung git init. Kung sure kayong tama naman yung repository nakatana sa inyo, di goods. Tapos git add all. Itong ibig sabihin nito is all. Itong dot na to is yung all. Kung gusto niyo naman yung specific file, copy niyo siguro yung path. Yan. And then git commit. Tapos yung sabihin natin, added more pages or did activity 3. Yan. So did tapos git push. Yeah. Tapos na. So, ang mangyayari dyan, diretso na yan. Tapos, mapunta kayo sa render. Makikita nyo na yan. Tapos, yun na. Tapos na yung ating activity. Basta i-edit nyo na lang itong dalawa kasi ito yung importante. Again, I don't know about the middleware kasi sabi dito sa number 4 is the protects the student profile root. Pero wala naman sinabi na si sir sa paggawa ng middleware na intended behavior lang. So, yun. Conceptually. So if we look at this here, so conceptually lang. Hindi ko gets din kasi wala naman sinabi na lagiinan kung dapat kasi ang default dito is magiging student ka lagi. So yan, tapos na and thank you for watching. That's it. Bye bye.